If you want it sa Tagalog, wala pong problema. Kung gusto niyo po sa Nihongo, nakasulat na po siya dito. No? So, Psalm 16:11, makipagbasahan po kayo. You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. May 3P po dyan. The path, the presence, the pleasure. So, kung titignan po natin sa Nihongo, nandiyan yung Michi, Migao, Eya, no, Yorokobi. No, parang nababasa ko talaga, no, pero may hirangana sa taas, hindi ko lang nilagay. No? Makikita po natin dyan. The path, the presence, the pleasure. When God gave His plan, or made His plan for our life, not just planning. Hindi gagawa lang ang Lord ng basta plano. He will give us His path, His presence, and His pleasure. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Manalangin po muna tayo. Aming Diyos sa langit, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po, aming Diyos. Tunay, O God, na Ikaw ang maglilid sa amin. Ikaw, Panginoon, ang mag-guide sa amin. Ikaw, aming Diyos, ang magpapaliwanag sa amin ng iyong word. This is your word, this is your message. Let us feel your presence, O God, nang malaman namin, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng iyong mensahe. I-guide mo po kami, Ikaw ang mangunguna, at susunod lang po kami. Hallelujah, Lord. In your mighty name, Lord Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. So, that is the path, the presence, and the pleasure. So, umpisahan po natin sa path. God's path for you. Sinabi ko sa Psalm 16:11, you have made known to me the path of life. Kapag ang Lord nagbigay ng plano sa ating buhay, hindi lang basta plano, igagawa ka niya ng lugar na dadaanan mo. Kaya lang minsan may tanong, bakit ako nakakaranas ng liwanag nung unang nakilala ko ang Panginoon? Feel na feel ko talaga yung sinasabi nga nating hope, yung kibo, talagang sinasabi hikateru. Pero bakit nung mga sumusunod na naglalakad ako sa Lord, dumadaan tayo sa lugar na madilim? No? Kung makikita natin na pag ang Lord ng plano, hanggang doon na yan sa huli, sa hindi mo nakikita. Ang nakikita mo lang, yung plano ng Lord sa ngayon. Kaya makikita mo habang naglalakad ka sa Panginoon, hindi mo kagad makikita yung dilim. Pero makikita mo na parang dumidilim. Nagkakaroon tayo ng iba't ibang problema, nagkakaroon tayo ng kung ano-anong tawag dito, mga bagay na hindi natin maintindihan. You will never understand. Natanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit ang dahon ay green? Bakit hindi pink? Bakit hindi lahat ng dahon pink? Bakit kailangan green? Bakit ang kulay ng elepante ay brown? Bakit ang elepante walang pakpak at baka tumapo sa inyong mga balikat? Di ba? Bakit maraming mga bagay na nakita nyo na ba yung paligid? Kapag ang inyong tawag dito, ang tawag dyan, yung sky is not blue. Pag yun laging madilim, paano magiging maganda ang ating buhay? Lahat yan, nakasalalay yan sa plano ng Panginoon. Plinano niya na yan mula nung una pa lang. Kaya yung nakikita mo, akala mo minsan normal lang na nandyan, pero lahat po yan may meaning. Yung nangyayari sa'yo ngayon, kung iniisip mo, bakit nangyayari ito sa akin, may meaning. And God will give you a path to walk. Dahil pag merong nangyari sa ating buhay, dalawa lang ang ginagawa natin. Lalakad tayo sa mas mabilis, napapalpak tayo. O lalakad tayo sa mabagal, pero sigurado yung pupuntahan natin. And God made the path for a sure path na lalakaran natin. Yun yung sinasabi ng Lord na path of life. Pag sinabi ng Lord, sinabi dito ni David, si David ang nagsulat nito, na halos lahat na lang ng nangyayari sa buhay niya, pumalpak siya, alam nating lahat kung ano ang pinagdaanan ni David sa kanyang buhay, pero nakita natin na ibinigay niya pa rin sa Lord yung kanyang buhay at sinabi niya, you have made known to me the path of life. Ikaw ang gumagawa ng buhay na pwede kong daanan or ang buhay na dadaanan ko. At kapag dumaan tayo sa isang lugar na sasabihin nga natin madilim, ang sabi ng Word of God is, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Ang word ng Panginoon ang magiging ilaw doon sa ating dadaanan. Kapag sinabi po nung araw na you are the light for my path, ang light po nito nung araw hindi lang sa taas. Walang poste nung araw sa kanilang dadaanan. Ang magiging ilaw lang nila sa gabi, siguro masasabi natin na
buwan or mga stars. Ang sinabi po ni David dito na you are the light, your word is the light of my path, is the light na gasera. Na nandoon sa may paanan nila, dala-dala nila yon kapag sila ay naglalakad. Hawak nilang ganyan or hawak nilang ganon. Nandun yon sa lalakaran nila. Kapag ang Lord nagbigay sa atin ng path, be sure kapatid ko, at be certain, at be confident na si Lord nagbibigay ng light sa dadaanan natin. Nakita nyo na ba ang inyong daan kung gaano minsan kadilim? Hindi mo makita, pero ang sabi ng Lord, I have a plan for you. I will give you a path and I will give you a light. Yung light na sinasabi ng Lord sa ating dadaanan, sure and certain. Sigurado yon na merong ilaw na bubuksan ng Panginoon para makita mo kung saan ka dadaan. Kaya po wag tayong basta-basta lang pupunta doon sa lugar na madali. Na akala natin yun na yung lugar na binigay sa atin ng Panginoon. Ang Pilipino maparaan. Dekiru dake. Nanto ka suru. Ne? Nanto ka naru. Pero kapag kantan, masyadong madali ang dadaanan mo kapatid ko, makikita mo na lang ang sarili mo. Nakalihis ka na pala. At si Lord, yun ang panghawakan natin. Pag merong plano ang Lord sa ating buhay, tandaan natin, He will give the path. Siya yung magbibigay ng dadaanan mo. Kung mabibigatan ka dyan or makikita mo na madilim ang dadaanan mo, He will give you the light. And this is the light of the world. Ito yung sinasabi ng Lord na light. Dito natin makikita na lahat pala ng sinasabi ng Panginoon na I will never leave you nor forsake you. Hindi kita pababayaan. Zuto isyunil, sabi ng Lord. Dito lang natin makikita na tunay ang sinasabi ng Panginoon sa atin. At kapag ang word ay ating ginagamit, ito po ang sinasabi ng Lord dyan. The word shows us how to walk, to talk, to give, and live. And if we walk what we talk, then we will give what we live. Tignan niyo po yan mabuti. Kung ang salita ng Diyos, pinapakita sa atin kung paano tayo lumakad, paano tayo magsalita, kung paano tayo magbibigay, kung paano tayo mamumuhay. At kung ang nilalakad mo ay yung sinasabi mo, yung ibibigay mo kung ano yung meron ka o yung ikinamumuhay mo. Ang ibig pong sabihin, hindi lang basta salita. Nakikita ang word is not what you know, but how you fulfill it. Hindi yung kung ano lang yung